So mga idol, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa mga oras na ito mga idol, ito po yung hinihintay natin patungkol sa kwento ng buhay ni Marilyn. Pero hindi nga pala talaga Marilyn yung pangalan niya, Manilyn. So ito po yung pamilya niya. Sa wakas, natagpuan na rin yung pamilya niya. Ito sila ate at ito si kuya. Ito, sino po si Anita sa inyo? Siya po, napakaganda. Napakaganda po si Anita. So, hindi na po ako pupunta ng Mount Mayapay. Sa paanan ng Mount Mayapay mga idol, napakalayo. Iniisip ko na pupunta ako ngayong Sabado sa Mount Mayapay. Grabe, napakalayo ang Mount Mayapay para hanapin si Anita Soto. So, hindi na po ako pupunta ng Mount Mayapay ngayon po. Nakaharap ko na po mismo ang pamilya ni Marilyn. At saka si, pangalan mo ate? Ikang. Ito si Ikang. Ito yung bata na anak ni Marilyn. Ito man sa bukid teacher ang gihatag sa igsoon niya nga pure kay para makapahuway ko kay ikapoy na lang yung imatay man anak. Kaya dito di ay naburos din na siya kay gipahilot-hilotonon dira siya di sa buros nang karon wala siya nasunde kay wa sa ilota. Okay. Ano naman ang yun, sige na ni So, hinahanap ko kayo. Kasi sa unang vlog pa lang nito, hindi ko naman kasi akalain maraming mag-comment sa akin na, Idol, tulungan niyo po. Hanggang sa may isang concerned citizen, sinabi niya sa akin, Benz, hintayin ko yung part 2 ng video ni Marilyn. Kaya yun, nagawan ko ng part 2. Nung pag-upload ko sa part 2, ibiglang dumami lalo yung viewers. Kaya yun, ang sabi, hanapin niyo dito ano yung pwede natin maitulong, tulungan natin. Lalong-lalo na yung anak niya, hanapin natin. Kaya ito ako ngayon, nag-report ako, pero for the first time, grabe, binanatan ako ng mga bashers. Hindi ko akalain yun. So, nagsalita tayo ng Tagalog ngayon kasi may mga Tagalog na hindi makaintindi ng Bisaya. Para na rin lahat makaintindi. Ha? Okay lang ba sa inyo magsalita din kayo ng Tagalog? Sa akin rin sir. So, ito si Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Ako si Arvil Soto. Correction po sa yung mga nakapanood mula episode 1 hanggang episode 7. Yung pagka 6 kasi hinahanap na yung Anita Putos. Toso. Hindi Toso talaga. Soto. Kasi kami mag-asawa. Ako yung angkol. Yung istorya niya na bata, yung mga kabataan pa niya, mga 9, 10, katong bagotang kasal. Yung bago kaming kasal, nandoon na sa amin talaga. Ngayon, hindi naman siya ganyan. Hindi siya ganyan. Yung alalay pa nga namin yan, magtinda-tinda sa palengke. kabungay ganas anak. Alalay naman yan, nagtinda sa palengke. Nagsimula siya ng kaganyan nang magtrabaho bilang kasambahay. Hindi na uuwi ng bahay lingguhan. Minsan, isang buwan uwi. Siguro, napabayaan yung yung kain niya kasi inom, sama, lakwat sa barkada, lakwat sa uwi lang sa bahay namin, bihis, Mainom din ako. Tapos, nung nung medyo na-stress na siya masyado, Suwid na siya pagkauyab-uyab. yung may sunod naman ang mga Luma na rin na yung mata. taga-market, taga-langihan yung naging siyuta na yan noon, Bugasan daw yun siya. taga-karga ng bugas. Bigyan siya. Nagka-break away sila, yun ang dahilan. Tulala siya. Parang na-depress siya. Hindi makaya ba? Bigyan ko. Tulala siya. Mga na siya. Heartbroken. Tulala siya. Para makarecover siya, pinagpasyal namin doon sa isang kapatid niya doon sa... Actually, hindi naman sila pure na magkapatid. Half sister lang. Pero ako na nag-atira. Half sister. Yung talagang tunay na kapatid niya, tatlo din. Yung isa nga, bagong laya. Malaya sa kon. Bagong laya. Yung isa, around the Philippines. Dive-sikan. Around the Philippines yung isa. Simana pa nakapin. Walang permanenteng pamilya, walang permanenteng tirahan. Basta kung saan niya magustuhan, doon din. Tapos yung siya, di kampante ng aming
kaisipan na nandoon na sa isang kapatid niya sa may bayugan, bundok ng bayugan. Sus, ng mga isang taon nabalitaan lang namin na buntis. Basta karamihan gikan sa Kasi kuan daw, kadong dire, dalaan. na kursunadahan daw ng taga doon. Pagkuan niya, balik sa amin, lumayas din daw doon. Tapos lumayas Pero doon. nung sa unang vlog, nabanggit niya kasi sa akin, yung mga driver sa Sika daw yung ama. Lahi na na. Lahi na. So iba na. Sa iya. So may naano pa, nabuntis pa siya ulit, hindi na. Wala na. Hindi na. Natunan man siya. Okay. So, ganito yun. Ang tanong ko, hindi niyo ba siya napagamot mula noon? Di patambalan man na. Si Kapitan Verdila nga ang nag-sponsor sa amin yan. Nakarating na kami ng provincial. Nakarating na kami ng kuan. Nang makumpleto lahat ng mga papel, kinuha yung nakatatandang kapatid. Ang sabi, sila na lang daw ang magpatuloy o bahala na magpatuloy. Kasi busy daw kami lahat. Oh, dinala nila kung saan lugar, pinagkikitaan yung papel. Oh, ginawa siyang kuan, palapirahan, kinulikta ng mga politiko, mga tindahan. Ayun, ginawang solicitation paper, solicitation document yung pera niya. Oh. Yan, Para yung pera sana yon yung naipon, yun sana gagamitin para maipagamot. So, hindi natuloy. Hindi natuloy. Balik siya sa ako So, bumalik sa'yo. Okay. Gaano na ba katagal na nahiwalay siya sa inyo? Kaya bago pa ni, gato pa. Ay, wala pang December. Kailan kayo nakatira dito? Mga 3 taon pa. Dalawang taon lang kasi 2 taon. So, 2 taon na nakahiwalay sa inyo yan? No, Wala pa. Hindi pa. Idala na mo na dire. galing kami doon sa slaughter kasi Purok 8 din. Nabiktima kami ng sunog. Kasama namin yan kahit saan kami. May happiness kami, ligo ng dagat. Kasama namin yan. Kahit ganyan na siya. Nang nalipat kami rito, ginawan ko pa siya una ko siyang ginawa ng kama. Wala pa kato nga kalahati pa ang bubong nito. Una ko siyang ginawa ng kama para may kuan siya, may privacy siya. Saka na kami, bahala na ako. Kasi lalaki ako. Nang magkalaon-laon, sigaw siya ng sigaw kasi wala na kasing daan na masyadong matao, wala nang magbigay ng pera sa kanya, wala nang kuan. Tapos dumating ang punto na manakit na siya. Ito nga dino ng bato. So ganito kasi yun. Ang ano kasi niya, nakita ko kasi sa kanya, parang mayroon ng dapat ayusin sa pag-iisip niya. So nakita ko sa kanya na depressed talaga siya. Pero yung pananalita niya, okay pa naman. Kaya nga natuntun ko kayo. So, kailangan kasi natin siyang matulungan. Kailangan natin siyang, hindi naman pwede na pabayaan natin kasi sa sitwasyon niya kasi sinabi niya sa akin, kasi puro yung mga sinasabi niya kasi sa akin, puro may laman. Sinasabi niya sa akin na binabalik-balikan daw siya dyan ng mga lalaking numubad daw yung joke niya. Binibigyan siya ng alak, binibigyan siya ng pera. Ito nga last time na nadatnan ko siya nakahubot-hubad talaga. Kitang-kita ko talaga yung ano niya, yung boobs niya. Episode 6. Kitang-kita ko talaga. Hindi ko na lang question, pero iniisip ko sa mga oras na yon na hindi kami nagpangsing-abot ng lalaki, kung sinong mang lalaki ang nakasama. Kasi nakaano pa siya, nakahubad pa siya eh. Parang nakaalis na yata yung lalaki, tapos bago kami dumating. So, iniisip ko na baka may iba na namang nasa likod lang siguro. Na siguro, or siguro tumago lang agad. Yun, akma namang may dala akong mga damit, binihisan ko. Hindi ko na lang din sa question noon. Binihisan ko na lang kasi yung pakay ko lang talaga sa kanya na matanong ulit sa kanya kung sino ang nag-aalaga sa bata. Kaya yun, nung nalaman ko Anita Soto or Toso, umalis kagad ako. Umatanan. So, ganito ang gagawin natin. Kasi, hindi naman pwede na pupuntahan natin kaagad doon. Pupunin natin. Lalong-lalo na nandoon siya sa tirahan niya. Kung kukunin natin pilitin natin siyang umalis doon, baka magwala. Tapos, isa pa, ako yung magiging masama.
Ang gagawin natin, step by step. Ito, una natin. Makipag-coordinate ako sa CSWD. Makipag-coordinate ako sa police. May mga kakilala tayo. Pwede ako lumapit. Ha? Makipag-coordinate din ako sa barangay. Ngayon, pwede natin siyang kunin sa doon, sa kinalalagyan niya, pauwiin dito, pero kailangan meron makakatulong sa atin. Okay. Tutulungan tayo ng CSWD, tutulungan din tayo magpaintindi sa kanya. Kasi ang mismong CSWD or barangay officials yung magpapaintindi sa kanya na hindi siya pwede doon, kailangan niyang umuwi. Dahil may anak siya. Oh. Ngayon, kung pwede natin siyang mapagamot, pwede natin siyang mapa-check up, magagawa po natin yan, may malapitan po tayo. Salamat. Ha? May malapitan po tayo. First is barangay captain. Barangay captain natin dito, napakabait po. Oh, Ha? Napakabait. Pwede natin malapitan. Sa opisina na pinagtatrabahuhan ko, counseling. Ganun kami. Pwede kami makapag-recommend para papunta doon sa pagamutan. Last week, may dinala akong patient doon sa papuntang Surigao. 2 beses ako bumalik. Dinala namin doon para mapagamot. Ang isa, lulong sa droga. Ang isa, lulong sa alak. So, sa kalagayan ni Manilin, lulong siya sa alak. Bawat bukang bibig niya, pag magkaharap kami, pahingi ng pera, alali ng alak. So, ikaw pala yung nag-message sa akin, na huwag ka pumunta ng Mount Mayabay. Ako talaga. Maraming salamat talaga. Kagabi ko pa lang, honest to God, kagabi ko pa lang, mga alas 5 to po, no? Nabasa na ko ang lahat ng episode ng vlog mo. Paghapon ka lang. Kahapon lang, mga alas 5 ng hapon.